and thrive here in the U.S., immigration status has to be in order. But along with finances, kailangan po maayos yung ating mga financial status here in the U.S. as well. Not too long ago, we started experiencing struggles because of our economy. Pero bumubuti na raw yan. At para naman dun sa mga may problema pa rin, si Rod ng Financial Rescue has been on the show a few times before giving tips to our kababayans. At dahil po marami pa rin tumatawag sa atin at sumusulat ng mga katanungan tungkol sa financial nila or financial status nila, we invited Rod back here on Kababayan LA to answer some of the questions for us. Rod, thank you so much for joining us once again on the show. Salamat din, Janelle. Alam mo, the last few times that you were here, ang dami mong manang nasagot na tanong para sa ating mga kababayan. Salamat naman sa ganun. And because of that, ang dami pa ring sumusulat sa amin ngayon. You know, this one letter sender, we want to help her. Her name is Amanda. It says, I was in a financial hardship, kaya nag-enroll ako sa isang debt settlement program. Nagbabayad ako ng monthly payment for 6 months now sa debt settlement company na kinuha ko. Akala ko okay na lahat, pero last week, I received a summons from the car company that repossessed my car. I still need to pay $11,000 according to them. Bakit humantong sa ganon, hindi ba dapat inayos na ito ng debt settlement company? Dahil dito, I'm thinking of filing bankruptcy para matapos lang ang lahat ng ito. Amanda. So, ano bang pwedeng gawin ni Amanda? Alam mo, ang dami niyang ni-raise ng mga issues dito, no? Unang-una, tingnan natin yung repossession balances. Pag sinabi repossession balance, particularly sa car loan niya, na repossess, ang laki ng utang pa niya, 11,000. Siguro mamahaling kotse. Talagang babayaran mo pa yon regardless nakuha nila yung kotse o hindi, babayaran mo yan. So, tapos mention din niya, 6 months pa lang siya sa programa. Sa akin pananaw, mahirap pa yun eh. Masyadong maiksi pa lang yung panahon para matulungan siya ng debt settlement company na makipag-negotiate. Kasi remember, ang debt settlement kailangan din ng pondo para magkaroon ng negotiation. Dahil ang bayaran dito, lump sum eh. Okay, so hindi ko totally masisi yung debt settlement kung hindi siya matutulungan. However, huwag siya masyadong mababahala. May summons yan. So kung magaling talaga yung kanyang kumpanya na pinuntahan, dapat kahit na may summons yan, makakagawa pa rin silang tinatawag nating term settlement. Matutulungan pa rin siya, mapapababa pa rin ng utang niya. Ang importante lang, communicate siya immediately dun sa company, yung debt settlement company kung saan siya nag-enroll. Para sa ganun, magkaroon sila ng magandang plano kung paano nila itatakil yung problema, lalo na dun sa summons. Pagka may mga summons na ganyan, does that mean kailangan ng legal representation? Oo. Diba? Well, pwedeng hiwala ka agad kung wala pang hearing. So, for the meantime, tutulungan ka ng isang law firm para sagutin mo yon. Now, kung dumating talaga sa panahon na kailangan kang samahan ng lawyer, sasamahan ka. Pero hindi lahat ng debt settlement program merong full legal representation. Ayan. Okay. And that's what's yung kumpanya ko meron na. Ayan, pag-usapan natin yung company mo. But before that, Rod, sinabi kasi niya, she wants to file for bankruptcy para matapos na yung problema niya. Would you advise us? Because the last time you were here, you said you advise against filing for bankruptcy. Think twice, 3 times, 4 times, no? Correct. Palagi ko sinasabi yan. Unang-una, akala kasi nga, pagkakasabi niya, para matapos ng lahat, akala nila pag nag-file ako ng bankruptcy, katapusan na ng problema niya. As a matter of fact, dinadala pa niya yung sarili niya sa isa pang mas malaking problema. So, tingnan niyo muna iba pa niyang option. Ito kasi, natakot siya dahil sa summons eh. Yes. Nakakaintindihan natin yun. Maski ako makatanggap ako ng gano'n. Pero sabi ko nga, may mga kumpanya na merong nagbibigay ng full legal representation na makakatulong sa kanya. Kung wala yon, let's say sa debt settlement company pinuntahan niya, well, maybe it's not too late for her to consider to transfer to another debt settlement company na nag-offer ng full legal representation. And one of those companies, of course, is Financial Rescue LLC, fully owned by a Filipino. In fact, si Rod po ang may-ari, CEO and President of Financial Rescue. Rod, can you discuss to us what kind of services do you offer to our kababayan? Okay, other than debt settlement, no, pero ang debt settlement, very briefly lang gustong sabihin na kapag ikaw talaga may financial hardship, pwede itong malaking maitutulong nito dahil binababaan natin dito yung principal. Oo. Okay, hindi lang yung interest ba? Yung interest hindi natin ginagalaw yon. Ang tinitignan lang natin yung total, ninegotiate natin na mapababa to between 40 to 50%.
Aha, ng on the total ng average utang mo. ng utang mo. Oo. Oo. So ang laking reduction nun kaagad para sa iyon. So that's one option or one of the programs that we offer. Second, tinatawag nating tax resolution. Mga kaibigan natin, kababayan natin may problema sa tax. Hindi makabayad sa IRS or simply ang dami ng mga back taxes. Yeah. Tumawag po kayo sa amin, matutulungan namin kayo. Makakatulong din kayo. Nakakatulong. Ngayon, mga loan modification, hindi ko ginagawa per se yung loan modification, but I do consultancy. Na-mention ko yun noon kung naalala mo. Sabi ko, kung ikaw may problema at hindi ka makakuha ng loan modification, hindi subukan, tawagan mo ako at ngayon mo na gawin yun. Para sa ganun rin, matulungan ka namin, maipasa mo yung tinatawag nating net present value analysis, yung test, para matulungan ka namin na maipasa mo ang loan modification program. And that's what I like about Rod, no? Maraming debt settlement companies out there, but you mentioned nga, isa kayo sa mga kakaunti na may full legal representation. Correct. That's one. Number two, pagka Filipino-owned kasi, the way you're explaining it to us, mas madali bang intindihin? Especially when you talk about finances, there are terms that are so difficult to understand, right? Lalo na pag English. You explain it in such a way na very, very simple. Anyone can Salamat. understand. And what's best about this is he's Filipino too, so you know kung anong culture, kung anong problema ng ating Mas mga madali kababayan. magkaintindihan, di ba? Na-express nila mabuti yung kanilang kalagayan. At the same time, nakikita namin, nabibigyan namin sila ng tamang programa para sa kanila. Ang gusto ko lang sabihin sa kanila, dapat wag na nilang patagalin. Pag meron kang problema ngayon at hindi mo kaya, kunin mo na yung services ng mga expert. Yan ang makakatulong sa'yo, di ba? Dahil huwag mong patagalin. The worst thing that could happen is wala kang gawin sa problema mo. Exactly. Yung ibang kababayan natin nahihiya, wag na po kayong mahiya because Rod has seen it all, and as a kababayan, I am pretty sure that he can help you. That's the number to call on the screen. We've been flashing that. Thank you so much, Rod. We'll see you again. Maraming salamat din. And tumawag na po kayo ngayon.